Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. May banta raw sa kanyang buhay kaya nagtatago ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Sa gitna po yan ang investigasyon sa kanya ukol sa mga aligasyong sexual abuse ng ilan sa mga dating miyembro ng kanyang grupo. Sabi pa ni Kibuloy, tinitiktikan siya sa sabwatan daw ng Pilipinas at Amerika para siya'y kidnapin at patayin. Pero sabi ng ilang senador, kung hindi pa haharap si Kibuloy sa susunod na pagdinig sa Marso, ipapaaresto na siya. Nakatutok si Salima Refran. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Boses lang at walang video ang inilabas na pahayag ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kasunod ng mga alegasyon laban sa kanya ng mga dating miyembro sa pagdinig ng Senado. Gawa-gawa at paghahabol lang daw sa kanya ang mga alegasyon ng rape at sexual abuse. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari ito. Napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaliktad ang lahat ng istorya. May banta raw sa kanyang buhay kaya nagtatago na raw si Kibuloy. May patong na raw kasi sa kanyang ulo bunsod ng arrest warrant sa Amerika para sa 43 kaso ng sex trafficking, fraud, coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Kaya kahit raw nasa Pilipinas, sinesurveillance na raw siya umano ng FBI at CIA ng Amerika. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon may patong na $2 million or 100 million pesos. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendition na ang kanila, hindi na po extradition. Mainit rin ang birada ni Kibuloy sa Administrasyong Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez. Anya, may sabwatan na raw ang gobyerno ng Pilipinas at Amerika laban sa kanya. President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo! Giit pa ni Kibuloy, ang lahat daw ng ito ay dahil sa koneksyon niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang ipaharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni na Pangulong Marcos at ng First Lady. Sabi naman ni Speaker Romualdez, wala raw basihan ang alegasyong nakipagsabwatan sila sa mga banyaga at paraan lang daw ito para malihis ang atensyon sa mga seryosong usaping legal. Pinayuhan niya si Kibuloy na harapin ang mga ito sa tama at legal na paraan at respetuhin ang mga legal na proseso. Sabi naman ni Senator Risa Ontiveros na chairman ng Senate Committee on Women and Children na nag-iimbestiga kay Kibuloy, harapin na lamang nito sa Senado ang mga alegasyon laban sa kanya. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso. Kasama ang proseso ng Senate investigation. Our next hearing is on March 5.
And if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Sa mensahe ng FBI sa GMA Integrated News, itinanggi nilang may reward para sa pagkakahuli kay Quiboloy. Pero may active warrant pa rin para sa kanyang pagkakaaresto. Tiwala naman daw ang US Embassy na mapapaharap sa hustisya si Quiboloy sa mga krimeng kanyang ginawa. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Dobleng disgrasya naman sa Quezon City. Dumagan sa isang pick-up truck ang isang 10-wheeler na nawalan daw ng preno. Dahil din dyan, kaya binangga ng jeepney ang isa pang jeepney na ikinasugat ng 8 tao. Nakatutok sina Mark Salazar at Jonathan Andal. Sa tindi ng pagkasira at pagkakataob, mahirap isipin kung paano bumalandra ang jeepney ito sa bahagi ng Tandang Sora sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Mabilis sa mga pangyayari, mag-aalas 10 ng umaga nang banggain ito ng isa pang jeepney na walan umano ng preno. Naisa-isip ko tataob kami, nasa isip ko na lahat kami tatalsik doon sa loob ng jeep. Sobra kasing yung pababa na hindi na niya nakokontrol. Yun na yung puno kami. Mabagal lang po, pero sumigaw po siya ng wala na daw pong preno. Si Alfred na sakay ng tumaob na jeepney na ipit at natapunan pa ng langis. Parang mainit kaya nasugat yung mga ko. Ano nangyari sa'yo? Parang tuklap yung kuko ko. Tumalon agad ako, umakyat ako doon sa may pinto. 7 iba pang pasahero rin ng parehong jeepney ang sugatan din. Pinakanapuruhan ang isang lola ayon sa tauhan ng MMDA. Marami po siyang rito, iniinda sir. Yun nga po, hindi niya rin po magalaw yung kamay niya. Sabi ng driver ng jeepney na wala ng preno, ibabangga sana niya ang jeepney sa poste ng ginagawang MRT. Pero Biglang sumingit itong tumaob, papasok siya rito. Kaya yun na lang ang binangga ko, katawan niya. Siya ang bumangga sa puwit ko, mali naman yung sinasabi niya. Siya na nga ang nawala ng preno, siya na nga nagsisinungaling. sa dami ng tumagas na langis, kinailangan itong lagyan ng kusot at bombahan ng tubig. Nagdulot ang aksidente ng matinding traffic. Mag-aalas 11 naman ng umaga sa Katipunan Avenue, marahan umaandar ang orange pick-up sa second lane sa direksyong Palibis at SLEX nang dumating ang mas mabilis na 10-wheeler truck sa kaliwa. Narampa ito sa gutter kaya tumagilid at nadagana ng pick-up. Hindi malala ang UP sa kaliwang bahagi ng pick-up kaya hindi nasaktan ng driver nito na hindi na humarap sa media. Bahagyang nagkagalos naman ang driver at pahinante ng truck. Kunti lang po. Injury damage lang po. Saka po yung driver ko sa may tuhod lang. Iniimbestigahan pa ang driver ng truck para malaman kung human error o mechanical error ang nangyari. Pero sabi ng kanyang pahinante, Naka-stop po kami sa may stoplight po pag-go po namin nawala ng preno. Paano oras yan? Mga 11 po. Habang nililikom ang kahon-kahong juice drink para ilipat sa Romelyebong delivery truck, matinding traffic ang sanhi nito na tumukod hanggang CP Garcia at Luzon Avenue sa may Commonwealth. Kahit pa isang lane na lang ang sarado ng maitayo ang truck, hindi pa rin naibsan ang traffic sa naipong volume sa Saverville, Anonas at Viluna Extension. Natanggal na rin ang mga sasakyang sangkot sa aksidente bago mag-rush hour ng hapon. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. At ako po si Jonathan Andal. Nakatutok kami 24 oras. Hinarang sa NAIA ang halos 400 panabong na manok mula Amerika dahil sa kakulangan umano ng dokumento. Ang pangamba ng isang breeder, baka mamatay ang mga manok. Diyan tumutok si Nico Wahe. Napasugod ang mahigit 40 breeder na manok dito sa Cargo and Warehousing Company sa may NAIA Terminal 1 matapos harangin ang mga inimport nila mga manok mula sa Amerika na dumating kagabi. Halos 400 manok na pang-breed ang hindi mailabas at maiuwi sa farm. Ang breeder na ito, 32 mga manok ang binili na aabot sa 2 milyong piso. Lahat naman kami, pare-parehas ang aming concern kung madisgrasya yung manok. So dapat i-release nila. Si Ruel, 4 na manok ang hinihintay na aabot sa 200,000 pesos ang halaga. May malaki ang puhunan sa bawat manok na yan. Paano pag namatay manok namin, saan kami maghahabol? Ayon sa consignee ng shipment na si Juan Bacar Jr.,
Tila harassment ang ginagawa sa kanila ng Bureau of Animal Industry. Nagpatawag pa raw ng PIDEA para tignan kung may illegal na drogang kasama ang shipment. Nang masigurong wala ay sa mga papeles naman daw sila sinita. Hinahanapan daw sila ng original copy ng mga dokumento. Tinawag sa akin na nag-aayos sa loob na ang papers nyo nawawala kahit saan. I called up my shipper and asked them na kung nasaan yun. Said nasa silk envelope. Ang pinakita ako is complete. Ayaw raw tanggapin ng kopya ni Bacar ng mga dokumento mula sa Import-Export Clearance, Veterinary Health Certificate, Blood Test Result at Certificate of Quarantine. Yan din ang same na sinasabit ko. 5 days prior lumipad ang manok. Meron na silang document niya. Hinahanapan daw siya ng address at contact number ng mga sender ng manok na hindi naman daw hinanap sa 3 taon nilang pag-i-import. 3 linggo pa lang din nung huli niyang shipment. Kung may new memorandum, do you have to post it, di ba? 7 days before you do it. Down? Wala. Git ng Bureau of Animal Industry. In line with Administrative Order Number 11-1987, there should be documentation, inspection, and clearance. Yung mga protocol for during cargo clearance processing for agricultural products in general. Sisiguruhin daw nilang marerelease ang mga manok kapag natapos na ang proseso. No comment naman sila sa paratang ni Bacar na harassment ang ginagawa sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Patay sa pagsabog ang isang foreman habang isang trabahador ang sugatan. Hinihinalang nag-leak ang gas na ginagamit sa pag-aayos ng isang estero sa Maynila. Nakatutok si Mariz Umali. Pinagtulungang iahon ng mga residente ng Estero de Quiapo ang lalaking ito matapos sumanong tumilapon sa ilog kasunod ng isang malakas na pagsabog sa tinatrabaho raw nilang retarding basin kaninang umaga. Proyekto ito ng DPWH kung saan sinisemento nila ang ilalim ng ilog para raw mas mabilis dumaloy ang tubig. Hinihinala natin na yung tangke na yun ay sumingaw na doon sa ilalim kung kaya naging resulta nga yung pagsabog. Nakita ng mga investigador na naiwan pa sa ilalim ng barge ang mga tangke na posibleng doon lang daw nila iniimbak kahit tapos na ang trabaho, na lubha raw delikado. At nang mangyari ang insidente kanina, nagwo-welding ang biktima. Posible na nakalimutan nilang ipatayin or baka may leak na rin talaga yung tangke. Maaari nag-spark dahil doon at ito na nga yung nag-trigger para sumabog yung ilalim ng barge. Sa lakas ng impact ng pagsabog, nauka at umangat ang mismong bakal na yon ng barge na pinapatungan nitong backhoe. Nawarak din ang mga dingding ng mga katabing barong-barong. At ayon sa mga pulis, may mga nabasag din sa bintana ng moske at katabing mga establishmento kahit pa nasa 50 metro na ang layo mula rito. Maging ang rumesponding kagawad na si Ralph de la Cruz, sinabing napasugod daw sila sa lugar dahil sa narinig na pagsabog. Napakalakas yun po yung kala ko nga po is yung transformer ng kuryente. Sa pag-alam po namin is yun nga po acetylene pala ng construction. Tinakbo ko po sa ospital sa Jose Reyes po. Pagdating po namin doon, sinig po ng doktor, sinabihan na nga po yung engineer na wala na raw po talaga, patay na po talaga. Ang nasawing biktima nagtamo ng malaking sugat sa ulo, pati sunog at bali sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sugatan din ng isa pang trabahador pero nasa mabuti na raw itong kalagayan. Nagparating ng pakikiramay ang construction company na pinagtatrabahuhan ng mga biktima at sinigurong sasagutin ang mga gastusin ng mga ito. Sa pamilya, nakipag-coordinate ko nung dapat. Siyempre po nakikiramay at nakahanda po kaming tumulong. Sa ngayon ay tigil muna ang operasyon para sa proyekto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Hawak na ng Bureau of Customs ang isa pang mamahaling supercar na Bugatti Chiron na ipinasok sa bansa ng walang kaukulang dokumento. At nakatutok si Maki Pulido. Sa isang exclusive subdivision sa Alabang natunto ng Bureau of Customs ang asul na Bugatti Chiron na ito. Ang mamahaling supercar tinatayang nagkakahalaga ng $3 million o mahigit 160 million pesos kada isa bago pa mapatawan ng import taxes. Isa ito sa 2 Bugatti Chiron na pinaghahanap ng ahensya dahil naipasok raw sa bansa na hindi dumaraan sa BOC. Una nang natunto ng pulang Bugatti Chiron na ito na isinuko na rin ang rehistradong may-ari.
Ang may-ari naman ng ikalawang Bugatti sumubok pa raw lumusot at sinabi si NBI at Customs na naibenta na raw niya ang sports car. Pero nang hingi ng deed of sale para matunton ang napagbentahan, nag-volunteer na lang ito na i-turn over ang Bugatti. Ang nag-turn over sa amin is yung lawyer na lang nung may-ari. Wala namang sinabi yung lawyer kanina except nga na sinusurrender na nila yung auto. Ang mamahaling supercar isinakay sa flatbed na truck at dinala sa Bureau of Customs. Magkakaroon po yan ng hearing sa Law Division. Isasabi na po yung registered owner. Pero marami pang tanong na hindi masagot ang Bureau of Customs. Hindi pa nila masabi kung sinong nagpalusot, paano at saang pier pinalusot ang luxury car na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido Nakatutok, 24 oras. Sa kulungan ang bagsak ng isang gwardiya sa Rizal Province na wanted sa panggagahasa umano sa menor de edad na anak ng kanyang dating kinakasama. Kung paano siya natunton matapos ang 2 taong pagtatago sa aking eksklusibong pagtutok. Naka-duty pa ang security guard na ito sa Cainta. Nang dakpin siya ng Rizal PNP. Ang target kulang 2 taon daw nagtago matapos issue ka ng warrant of arrest ng korte. Ito ay may 3 counts na statutory rape. Ginahasa niya mismo yung stepdaughter for I think started in 2022. Ang bata is 13 years old during that time. Ang kanyang dating kinakasama na ina ng biktima ang nagdemanda nang madiskubre ang krimen na nangyari sa bayan ng Teresa. Nang pumutok daw ang kaso, nagpalipat-lipat na ng lugar ang suspect hanggang maaresto siya sa Cainta. Sinubok namin siyang kunan ng panig pero hindi siya nagpaunlak ng panayam. Mula nang pumasok ang 2024, umaabot na sa kulang 30 ang nahuli ng Rizal Police na wanted sa kasong rape. Bagay na pinatututukan daw ng PNP National Headquarters. Well, kasi nakita siguro nila sa taas na medyo talamak na naman yung insidente ng rape. So that's why itong focus namin is nationwide actually, simultaneous implementation of warrant of arrest against wanted persons involving violations of Republic Act 8353. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. Mas mabilis na biyahe at mas maraming oportunidad at trabaho. Ilan lang daw yan sa target na malikha ng pinasinayaang Airport New Clark City Access Road mula Pampanga hanggang Tarlac at ang itatayong Clark Central Business District. Nakatutok si John Ponsoy ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang kalsadang magpapabilis ng biyahe mula Clark, Pampanga patungo sa New Clark City sa Tarlac na pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang kasalukuyang 1 oras na biyahe magiging 20 minuto na lang, toll-free pa, dahil sa halos 20 kilometrong Airport New Clark City Access Road o ANAR na merong 6 na lane. This Clark International Airport to New Clark City Access Road or ANAR is a key component in boosting the Clark metropolis as an investment and tourism destination. It aims to enlarge Clark's profile in the global investment map. Desyembre pa nakumpleto ang carriageway ng access road pero magkakaroon pa ng mga bike lanes, pedestrian lanes at linear parks na pagaganahin ng renewable energy. Lalagyan ito ng landscapes at slope protection at idudugtong sa bagong bukas na Sacobia Bridge ng Bamban, Tarlac. Sa Hulyo, target maging fully operational ang mahigit 8 bilyong pisong proyekto. This connector road, modest as it is, will play a major role in harnessing the full commercial and economic potential of the New Clark City, the whole Clark area, and the neighboring communities. Gusto natin gumawa ng next BGC in the country, pero mas maganda. It will call Clark Central Business District. And it will create more than 170,000 jobs. Yun ho ang projection namin dyan. Asia's next investment destination ang pangarap ng gobyerno para sa project na layong ding tumulong sa pag-decongest sa Metro Manila at sa pagpapaunlad ng Central at Northern Luzon. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, John Ponsoy, Nakatutok, 24 oras.
Happy midweek mga kapuso! Mabilis na chika na tayo para updated sa showbiz happenings. Ipinakilala na ang 55 delegates ng Miss Universe Philippines 2024. Present sa event si Sparkle Star at reigning Miss Universe Philippines 2023, Michelle D. Truly women empowerment dahil sa mas maluwag na qualifications ng pageant. Same with Miss Asia Pacific International. Pambato dyan ng Philippines, si Blesse Erica Figueroa from Northern California, USA. Another proud moment for unang hit at Morning Sunshine, Shaira Diaz. Dahil this August na ang kanyang college graduation sa course na Marketing Management. Bonus ang pagiging brand ambassador ng school niya na University of Perpetual Help System Delta. Congratulations, Shaira! Concert enthusiasts, it's your time to shine dahil sa back-to-back-to-back concert sa bansa ni na Lost in Your Eyes singer Debbie Gibson this April at power Korean pop boy groups na Treasure on May and NCT Dream naman sa August. Giving Pinoy vibes si Tomorrow by Together member Yeonjun na kumasa na rin sa viral Filipino marikit sa dilim TikTok trend.